Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa iba't ibang uri ng San Francisco plant at paano ba alagaan ang mga San Francisco plant upang mabuhay sila ng masigla. Ang San Francisco plant kaibigan ay kilala dahil sa kanilang kamanghamanghang mga dahon na nagpapakita ng mga bright at matitingkad na kulay tulad ng yellow, red, orange at green. Ang San Francisco plant kaibigan ay isa ding air purifying plant para sa inyong tahanan na tumutulong para matanggal yung mga harmful toxins at pollutant sa loob ng inyong tahanan. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, ipapaalam ko muna sa inyo na karamihan ng mga ornamental plants na halaman ay nagtataglay ng mga chemicals na maaring may masamang dulot sa ating kalusugan kung ito ay ating makakain o di kaya madikit ito sa ating mga balat. At gayon din kaibigan, ang San Francisco plant ay gayon din. Ang milky sap na taglay ng dahon at stem ng San Francisco plant ay nagtataglay ng lason. Kaya mag-ingat tayo dito mga kaibigan. Ang dagta nito ay maaaring maging sanhi ng severe skin irritation kapag ito ay nahawakan. Kaya't ilagay mo ang halamang ito sa lugar na malayo sa mga bata at sa mga alagang hayop. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga bagay na dapat inyong malaman tungkol sa pangalaga ng iyong San Francisco plant. Pumunta muna tayo sa watering requirement nito. Una nating alamin ang tamang paraan ng pagdidilig ng San Francisco plant. Ang San Francisco plant ay nangangailangan ng madalas na pagdidilig, ngunit huwag mo itong i-overwater dahil ito ay maaaring magresulta ng root rot o yung pagkabulok ng ugat ng halaman. Tandaan mo kaibigan na ang kakaunting pagdidilig sa San Francisco plant ay maaaring maging dahilan na matuyuan ang halamang ito, na maaaring maging dahilan na ito ay mamatay. Ang dalas ng pagdidilig sa halaman ay depende sa sitwasyon. Pwede mo itong diligan daily o weekly basta hindi mo hahayaan na matuyuan ito ng mahabang panahon. Gayunpaman kaibigan, dapat mong tiyakin na tuyo mo na ang lupa na pinagtaniman mo sa San Francisco plant bago mo ito muling didiligan. At dapat mo namang dagdagan ang iyong pagdidilig tuwing tag-araw. Pumunta naman tayo sa humidity o yung kahulumigan. Sa humidity kaibigan o yung pangangailangan sa moisture ng halaman, alalahanin mo na ang San Francisco plant ay nangangailangan ng mataas na humidity na maibibigay mo sa halaman kung sapat ang idinidilig mong tubig dito. Punta naman tayo sa sunlight requirement. Karamihan ng mga San Francisco plant ay tumutubong mainam sa mga lugar kung saan sila nakakatanggap ng maliwanag at hindi direktang sikat ng araw. Punta naman tayo sa soil requirement kaibigan o yung potting mix niya. Ang San Francisco plant ay tumutubong mainam kung ito ay tatanim mo sa isang fertile, well-draining at moist na lupa. Ang San Francisco plant ay nangangailangan ng bright indirect light kapag ito ilagay mo sa loob ng bahay bilang indoor plant. Ngunit kung ito ilalagay mo outdoors, makakabuti para sa San Francisco plant na ilagay mo ito sa lugar na makakatanggap siya ng partial shade. Gayunpaman kaibigan, kaya namang itolerate ng San Francisco plant ang direktang sikat ng araw basta't panatilihin mo moist ang halamang ito. Punto naman tayo sa fertilizer kaibigan
Maaari kang gumamit ng soluble fiber. Maaari kang gumamit ng soluble fertilizer tulad ng Aquasol soluble plant food para sa iyong San Francisco plant. Mag-dissolve ka lamang ng 2 teaspoons o 8 grams ng Aquasol soluble plant food sa 10 liters ng tubig at i-apply sa ugat ng halamang ito. Narito naman mga kaibigan ang mga karaniwang katanungan tungkol sa pag-aalaga ng San Francisco plant. Bakit nagkakaroon ng mga lantang dahon ang San Francisco plant? Maraming dahilan kaibigan kung bakit nagkakaroon ng lantang dahon ang San Francisco plant na siya sanang nagbibigay ng kagandahan sa lamang ito. Isa sa karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lanta at matamlay ang mga dahon ng iyong San Francisco plant ay dahil sa hindi tamang pagdidilig mo dito. Nalalanta ang dahon ng San Francisco plant dahil sa 2 dahilan. Una, maaring sobrang tubig na idinidilig mo dito o di kaya naman ay kulang sa tubig ang natatanggap ng iyong halaman kaya't ang dahon nito'y nalalanta. Ang parehong kulang at sobrang pagdidilig ay nakakasama sa iyong halaman na San Francisco plant. Narito naman ang iba't ibang San Francisco plant na pwede mong pagpilian.
So yan lamang mga kaibigan ang ating napag-aralan tungkol sa iba't ibang uri ng San Francisco plant at paano ito alagaan upang mabuhay sila ng malusog at masigla. Sana ay meron kayo natutunan mga kaibigan, at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always, have a nice day, everyone.